po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Silvia Marali, Gutierrez and Padilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagame and family, Vicky Ilagan and family, Cora Angel and family, Penny Biscucho, Manguera family, Mangaliman and Liasos family, Villarmino family, Rudel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina Ruel and Gay Malelang Ribadiniera and family, Engineer and Mrs. Aben and Imintan and family, Congressman Lord Alan Velasco, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Priscina Lacerna, Alea Grace Gobanco, Sister Eptaity Katipon MCST, Lawrence Mancia, Romy Sabido, Maria Cecilia Victoria Libelo, Rubin Oy, Bernice Isabel, Mark Joseph Sena, Bea Lopez, Marilo Santo Domingo Bernales, Renz Melendez, Jerome Makatangay, Alea Francesca Loreno, Jana Kayla Ibarete, and Joseph Manggubat. Healing for Dennis Simanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Sibiliano, Monchito Mendoza, Maria Georgina Chua Reyes, Del Sahar, Teres B. Rigor, Lena Alcantara, Teopilo Mendoza, and Irwin Chua Reyes. Eternal repose of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maral, FSC. Pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Dihin ang Panginoon, awit ng kagalakan, tugtugin ang gitara, at ang kaya ay ang lirang. Ipanin niyo ang trompeta, ipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan-siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, ay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng diwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo at hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig ikaw poon kay rami ng iyong likha.
pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang buwan ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man sila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang pagkauhaw ng tao noon at ngayon ay mararanasan at hangad na maranasan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kaya't kung saan man lugar nagtungo ang Panginoong Hesus ay pinagkakalipunpunan siya ng mga tao sapagkat sa kanyang piling higit nilang nararamdaman ang presensya ng Diyos. Ang pangyayari sa atin ng Ebanghelyo o ng mabuting balita ay ito. Bilang mga Kristiyano ay ang ipadama natin ang presensya ng Diyos saan man tayo naroon. Pero tanong natin, paano? Una, gawin natin ang lahat ng bagay sa diwa ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at kung saan naroon ang pag-ibig, naroon ang Diyos. Ikalawa, ay nararapat na bigyan natin ng pagkakataon ang mga taong nais magbagong buhay. Kung nagkakasala ang ating kapatid laban sa atin, yon ay pagkakataon upang mabigyan natin ang pagnanais nilang magbagong buhay sa magitan ng pagpatawad natin sa kanila. Ikatloy, dapat gawin ang mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi natin at may mga sumisigaw pa, God is good all the time. All the time, God is good. Totoo man, dahil yan ay katangian ng ating Diyos. God is good all the time. Kaya nga
Kung gagawin natin ang mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa magitan natin ay higit na madadama at maaari nating maipadama ang presensya ng ating Diyos. Lahat o ang dapat hangarin lagi natin ay ang kabutihan ng lahat at sa lahat ng pagkakataon. Kung ang Diyos, kung God is good all the time, tayo rin naman ay dapat makapagpadama tuwina at lagi ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob para sa pagbabalik niya ay totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito, ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu
Kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa hangin, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat.
ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Kailanman. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaangyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, nagkakarapat ng mapag-ibig. Ngunit sa isang salitang lamang magdadala mo.
Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa inyong mapagpalang pagkalinga sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 virus na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinananalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, pangmasog po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi naming malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, may tayong mapayapa, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon.